Alam nyo guys, may isang surot na supporter ni Bangag na nagko-comment na nagmamahalan daw lahat ng presyo sa ibang bansa. Kung hindi pa naman tanga tong mga gagong to, ng mga surot na to, matagal na niyang mahal. 12 years ago pa lang, panahon pa ni Panot, yung burger doon sa labas ng bansa ay nagkakahalaga ng $5. Ilan ba yung $5? Equivalent yon ilan? 250 isang burger lang. Dito sa atin, 20 pesos pa yun. Ngayon, sabihin ninyo, don't be a hypocrite. Dahil kayo, naging hypocrite kayo dahil sa mga politikong sinasamba ninyo. Ginawa ninyong hari, ginawa ninyong santo, kaya nga doon nag-uupo sa gold chair doon sa ibang bansa. Ilang beses na pabalik-balik doon, gamit yung pera ng taong bayan. At tinotolerate ninyo. We don't tolerate any fraudulence here or any misconduct activities. Dahil alam naman natin yun. Yung pera sa PCSO under the office of the president yun. Piniki yung nanalo. And that is number one misconduct that he has been committed in our country. Yung PCSO. At sabihin ninyo, nagmamahalan lahat, pati sa ibang bansa, bakit nag-a-abroad kayo? Bakit hindi na lang kayo dito tumira? Dahil hindi kasya yung sildo? Yon ang sinasabi ko. Kung nagmamahalan man yung presyo, dapat ibigay yung standard cost of living, which is pataasan yung sweldo natin. Yon ang ibig kong sabihin at hindi niya nagawa. So, yon, number one lapses na yon bilang isang president. Dahil nandyan yan sa batas. Kung alam niyo yung batas, baka hindi niyo alam. Being a democratic country, we are paying some taxes and we are paying for their salary. Million yung money na nakukuha nila, dapat ibigay nila yung standard cost of living, and kung hindi, to make it affordable to our people, ibaba yung presyo, and that is the government mandate at hindi nila magawa yun. Huwag kayong maging hypocrite dito katulad ng mga politician na napakagaling magpapanggap katulad ng mga ginagawa nila. Meron bang president na ganun, namimigay ng ayuda, namimigay ng bigas sa isang baryo? Gawain yun ng mga utility. Sa panahon ng pandemic, buong Pilipinas binibigyan ng bigas sa iba't ibang bahagi ng barangay. Sino ang nagbibigay? Yung mga utility, hindi po yung president. Yun ang totoong hindi mapagpanggap na president. Hindi katulad nito. Namimigay, ano yan? Para ma-impress yung mga tanga, ma-impress yung mga bangag, ma-impress yung mga ignorante. Hindi gawain ng isang leader yan. Gawain yan ng isang politiko na nagpapanggap. Yun po yung totoong istorya. Yun po yung totoong reason na bakit tayo naghihirap ngayon, dahil kayong mga surot na mga supporter sa mga politiko, hindi ko alam kung kayo ay may pagmamahal pa ba sa bansa, may pagmamahal pa ba sa mga mahihirap natin mga Pilipino. Akarma din kayo sa mga pagpapanggap ninyo, sa pagtutolerate ninyo sa mga politikong ganito. Dahil ginawa ninyong santo, naging kulto na kayo, naging obsessed kayo sa igit ng isang kuting, sa igit ng isang mga politician na sobrang kawatan, at kung ano-ano ang mga ginagawa, yung mga taxes natin, billions of money, yung mga permit natin, lahat ng mga binabayaran natin ng mga taxes, trillion of money, ginagamit lang sa travel na wala tayong nakukuhang magandang benefits. At hindi lang naman nagbibigay ng magandang services. Wala siyang ginawang maganda, sa totoo lang. Wala tayong nakikita ditong rehabilitation na nalinis yung Pasig na which is ngayon napakadumi na. Nalinis yung Metro Manila na which is ngayon napakadumi na. Halong dumadami yung mga audit at naging madumi yung bansa, katulad ng administrasyon ni Panot, administrasyon ng Dilawan. Mas worse pa nga to sa totoo lang. At sabihin nila, Dilawan, mahiya kayo sa mga ginagawa ni Kuting ngayon? Mahiya kayo? Nagpapatunay lang kayo na kayo ay isang ignorante, or hindi ko alam kung bangag na kayo, or hindi ko alam kung sabog kayo. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagamit ninyo. Kung hindi kayo kumakain ng bigas dahil bato yung kinakain ninyo, huwag ninyong idamay yung mga tao. Huwag ninyong idamay yung mga Pilipino na ngayon ay sobrang hirap sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon. At pati yung mga pamasahe. Grabe na yung mahal. Yung sildo natin, ganun pa rin. Kaya hindi tayo asinso sa mga ganyang mga tao. Sa mga katulad ninyo na mga ignorante, hanggang ngayon, hindi para ninyo mararanasan magandang buhay dahil sila lang, at natutuwa pa kayo sa mga ginagawa ng mga politisyan na ito. Biro mo, sa sobrang hirap ng bansa, the people are groaning because of the price increase, pero umuupo lang doon sa gold chairs at nakipaghalubilo, umatin ng wedding party sa mga hari na parang walang problema sa bansa.
So ganito po yung ating sitwasyon ngayon. Dapat natin gawan ng aksyon dahil democratic country po tayo. Hindi po tayo communist country. Ayaw na ayaw ninyo yung China, pero yung ginagawa ng Pangulo natin, mas malala pa sa communist country. Pinakulong na lahat ang mga public servant, kinasuhan na lahat yung mga public servant na umuyon sa rally. Yan po ay malaking pagdidikta. Malaking lapses po yun at that is against the law as a democratic country. Yung ginagawa ni Kuting ngayon. Yan po ay pangmamalabis, pang-aabuso sa taong bayan. Paano tayo aasinso na lahat ng mga public servant ay kinasuhan na dahil against lang sa rally at meron tayong karapatan mag-rally dito dahil sobrang abuso na at sobrang panggagago na at sobrang korupsyon na ang ginagawa ng ating gobyerno pati sa PCSO. At hindi ninyo alam yon dahil wala kayong pagmamahal sa bayan at wala kayong pagmamahal sa ating kapwa mahihirap na mga Pilipino. Ang minamahal ninyo itong mga politikong nagpapasarap hanggang ngayon kaya hindi pa namatay itong mga gagong ito ng dahil sa inyo.